Praise God, purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa umaga po na ito. Salamat po sa biyaya ng Panginoon sa atin sa araw po na ito. Tayo ay may pagkakataon na magtipon online at magbulay-bulay ng mga salita po ng Panginoon. Praise God. Pawitan po natin ang Panginoon. Great is the Lord and most worthy of praise. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great, hallelujah, is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Panginoon, pupurihin kayo. Panginoon, salamat sa buhay ko'y gumawa kayo. Ako
tiwala sa pag-ibig niyo. Sa lupa man o kalangitan, kayo lamang, O Diyos, ang tunay. Panginoon, pupurihin kayo. Panginoon, salamat. Sa buhay ko'y gumawa kayo. Ako'y tiwala sa pag-ibig niyo. Sa lupa man o kalangitan, sa lupa man o kalangitan, kayo lamang, O Diyos, ang tugang. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Dahil sa buhay po namin, gumawa po kayo, Panginoon. Purihin po kayo. Kagaya sabi ko sa awit, Panginoon, for the works you've done in our lives. Salamat po. Dahil dahil kayo mabuti sa aming pong buhay. At kayo po, Panginoon, ay totoong gumawa ng kabutihan po sa amin, Panginoon. Kung wala yung kabutihan po ninyo, your goodness, O Lord, hindi namin po alam paano namin, Panginoon, may tutuloy yung buhay, Panginoon, nang may ngiti at may saya at may pag-asa at pananampalataya. Salamat sa kabutihan po ninyong palagi namin pong nararanasan. Lord, sa umaga po na ito, samahan at patuloy po kayong kumilos sa aming kalagitnaan sa mga salita po na amin pong babasahin. Kamtan po na yung kalakasan nagmumula po sa inyo, Ama. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa gandang umaga po. Gandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa pribileyo po na ito na magamit. Dito po tayo sa Jeremiah chapter 32. Verse 37. Jeremiah chapter 32 verse 37. Sige po, start na tayo sa 36 po. Sabi sa 36 po, 36. Jeremias, totoong sinabi mo. Totoong sinabi mong ibibigay sa hari ng Babylonia ang lungsod na ito sa pamagitan ng digmaan, tagutom at sakit. Pero ngayon, ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsasabi, 37, titipunin ko ang mga mamayan ko mula sa lahat ng bansa na pinangalatan ko sa kanila dahil sa matinding galit ko sa kanila. Muli ko silang dadalhin sa lugar na ito at mamumuhay sila ng mapayapa. Okay? Diyan po kasi sa point po na yan, dito sa Jeremiah, alam natin dito po sa Jeremiah na sumulat ang Panginoon, ay nagsalita ang Panginoon patungkol sa kanya pong bayang Israel sa Jerusalem dahil ang mga anak ng Panginoon ay lumayo sa kanya at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pinangalat sila ng Panginoon sa kanyang galit. At ang Babylonia ay sinugo, pinadala ng Panginoon bilang pamalo sa kanya pong bayan. Pero kagaya na isang magulang na nagtutuwid sa kanyang mga anak, ang Panginoon ay ganun din sa atin po.
itinutuwid niya yung kanyang bayan. At totoo na dadanasin daw ng mga Israelita yung hirap ng pagiging exiled o nakatira sa ibang bansa bilang mga alipin. At dito sa verse 38, verse 37 pa rin ay pero nagsalita ang Panginoon muli na muli niya daw pong pababalikin yung kanya pong bayan at sila ay magiging mamamayan muli ng Panginoon. Sa 38, magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Purihin ang Panginoon. Salamat din sa Panginoon dahil makikita natin dyan yung pagnanasa ng Panginoon na pamunuan yung kanya pong bayan. Dahil, sabi nga dun sa pera natin, sa Bible din sabi, mapalad ang bansa o ang bayan, ang Diyos ay ang Panginoon. Bakit? Kasi kung sino yung Diyos ng isang bayan, yun yung kinikilala nilang protector nila, yun yung kinikilala po nilang provider nila. Sabi nga dito po, ay pagka ang Diyos na isang bayan ay ang Panginoon, Salmo 103, forget not all His benefits. Sabi po dito, Salmo 103, verse 1, hanggang sa mga sumusunod po na verse, pupurihin ko ang Panginoon, buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ng kanyang kabutihan. Ano yung kabutihan ng Panginoon? Pinapatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagalingan lahat kong karamdaman. Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Pinagkakalooban niya ako ng mabuting bagay habang ako'y nabubuhay. Kaya parang nasa kabataan at malakas tulad ng agila. No, na pagka ang Diyos ng Israel, ng bayang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, yung Diyos na kinikilala ng isang tao o ng isang bansa, we will experience these benefits. Forgiveness, healing, salvation, blessing. No? At patuloy na mararanasan natin po yan sa Panginoon. Balikan po natin sa Jeremiah. Sa verse 39, sabi po dito, bibigyan ko sila ng pagkakaisa sa puso, oneness of heart. Pagkakaisa sa puso at hangarin sa buhay upang sambahin nila ako magpakailanman para sa sarili nilang kabutihan at sa kabutihan ng mga angkan nila. Okay. Purihin po ang Panginoon. Dito po sa verse na ito, makikita po natin na talagang ang Panginoon ang nagbibigay ng pagnanasa, pagnanais at kakayahan na masunod natin yung kalooban po niya. Maraming beses sa salita ng Panginoon na binabanggit ng Panginoon na ibigyan niya tayo ng bagong puso. No? Yung kanyang dugo luminis sa ating mga puso. Isa dito sa Filipos, makikita po natin, no? Filipos chapter 3. Chapter 2 po pala, sabi dito, chapter 2, Filipos chapter 2 verse 13. Sapagkat ang Diyos na siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahan na masunod nyo ang kalooban niya. At kung titignan din po natin dito, Jeremiah, atras tayo po, chapter 31, verse 33.
Sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulat ko ito sa mga puso nila. Wow. Hindi na nila kailangan pang turuan ng mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ng Panginoon sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko ang mga kasalanan nila. Amen. Isusulat sa atin pong mga puso. No, yung talagang ang pag-asa lang ng puso natin, ma-born again. Amen. Ma-born again. Mabigyan tayo ng bago pong puso. Sabi sa Ezekiel din, makikita natin doon. Yung puso nating mga bato ay gagawing pusong laman. Alalambutin niyo ating mga puso. At napakaganda ng mga pangako po na ito. Sabi, upang sambahin nila ako magpakailanman. Sa English po, that they may fear me forever. Sa Amplified, reverently. They will fear me forever. Sa NIV, and that all will then go well for them. Para kasi sabi po dito para sa atin po ikabubuti. No, yung pagkakaroon ng takot sa Panginoon, para sa ikabubuti po natin Yung pagsamba natin sa Panginoon, para sa ikabubuti po natin. Kasi yung paglapit sa Panginoon ay nag-aayos ng lahat ng ating desisyon sa buhay. Amen? Naiiwas tayo nito sa paggawa ng masama. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Nagkakaroon tayo ng wisdom, kakayahan na makapili ng tama sa mga sitwasyon. Kaya yung ibibigay sa atin ng Panginoon na banal na pagkatakot sa Kanya nung tayo naging Christian, dati hindi natin naiisip. Pag gumagawa tayo ng mali, wala tayong conviction, hindi natin alam yung salita ng Panginoon. Wala lang. Tuloy-tuloy lang yung buhay, namumuhay tayo sa living in sin. Ngayon, nung tayo na lumapit sa Panginoon at naranasan natin itong pangako ng Panginoon po, nakakilos na ang Holy Spirit sa ating buhay, yung pagkilala natin ngayon sa Panginoon ay benepisyo pa din para sa atin. Talagang hindi tayo kailangan ng Panginoon pagdating sa kanyang existence. Hindi tayo kailangan ng Panginoon para mag-exist siya o para maging masaya siya. Tayo talaga ang nangangailangan sa Panginoon. Na pagka inayos natin yung relasyon natin sa Panginoon, inayos natin yung buhay po natin. Doon magsisimula yung lahat ng mabubuting bagay sa buhay po natin. Kahit yung may hirap na sitwasyon, pero mabuti. Sabi nga for all things work together for our good. Para sa kabutihan natin. All things, mabuti man o masama nangyayari sa atin, for our good. For our good. Amen. Pag-uusig man o papuri, o pagkilala ng mga tao, for our good, for our good. Amen. Verse 40, gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila na patuloy akong gagawa ng mabuti sa kanila. Bibigyan ko sila ng hangarin na gumalang sa akin para hindi na sila lumayo sa akin. Kagalakan ko na gawan sila ng mabuti at buong puso ko silang patitirahin sa lupaing ito. Wow. Purihin ang Panginoon. Ito makikita po natin yung hangarin na gumalang sa akin upang hindi na sila lumayo sa akin. Napakalaga sa Panginoon. Tayo, hindi tayo maiwalay sa Kanya. Lagi natin alalahanin ang puso na isang ama. Na
Minsan, hindi pa po ako tatay. Pero minsan mapag-uusapan siguro pagka nag-aasawa. Kayong isang anak ay aalis na at mag-aasawa na. Ay may hirap din sa damdamin. Paano pa kaya yung mga magulang na unfortunately o sadly may mga bata na naglalayas o umaalis? Di lalong mas masakit iyon para sa isang magulang. Dahil hindi nais ng isang magulang na maiwalay sa kanya pong anak. Ay mahirap yung OFW po eh. Mahirap yung nagtatrabaho sa abroad po. Nalalayo sa kanya pong pamilya. Pero tayo naman sa Panginoon, hindi tayo lumayo sa Panginoon dahil tayo ay nagtatrabaho o OFW. Meron kasi tayong mga hangarin na hindi matuwid. May mga hangarin tayo, may mga ninais tayo na mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya, binigay sa atin ng Panginoon ito. Sabi po dito, sa NIV, I will never stop doing good to them and I will inspire them. Inspire. I will inspire them. Pagka nai-inspire, nakakapagpatuloy ka. Yung inspiration ng Holy Spirit sa atin pong buhay, napakahalaga po. Tayo ay inspired. Pagka laging sinasabi, pagka sa nagmamahal, inspired yan eh. Pagka inspired, ba't ka pumunta sa gawain? Inspire ako. Pumunta sa gawain. In-stir up ng Panginoon yung aking damdamin. Inspired. At lastly, dito po sa verse 41, kagalakan ko nagawan sila ng mabuti. I will rejoice in doing them good. Amen. Hindi masaya ang Panginoon sa kaparusahan. Kaya nga, anong sinabi niya na, totoo, sabi niya kay Jeremiah, totoo na masasakop ito, totoo na magiging exile sila, totoo na magiging slave sila. Pero Jeremias, ako yung nagsabi nun sa iyo, pero ngayon may sasabihin din ako. Na totoo na magbabalikan sila dito. Diyan sa chapter po na yan, ng chapter 32, bumili ng lupa si Jeremias. Bakit siya bumili ng lupa po? Ba't ngayon ka bibili? Pabagsak na yung bansa. Sasakupin ng Babylonia, tapos bibili ka pa ng lupa. Ibig sabihin po ba yung kanya pong titulo ay masasayang lang mapupunta na sa kapangyarihan ng ibang bansa ito But that purchase is prophetic. Yung pagbili niya ng lupa na yon is a prophetic act na darating yung araw, magbibilihan ulit ng lupa, magkakaroon ulit ng market, magkakaroon ulit ng maayos na economy yung bansa na ire-restore sila ng Panginoon. At alam niyo po, pinalagay pa po yun sa jars para yung titulo na pinirmahan ng merong audience o witnesses ay mapatunayan na si Jeremias ang nagmamay-ari ng isang part ng lupa doon sa Israel. Kasi kung kunyari, di ba nga po, pagka-gera, ngayon ka pa bibili ng lupa, gera Wala namang mangyayari na dito sa lupain natin. Sasakupin na tayo ng bansa. Yung bibilin mo, masasayang lang din. Inutusan siya ng Panginoon po na bumili ng lupa. Pero pinabili siya ng lupa ng Panginoon para sabihin na darating yung araw, babalik yung aking bayan, i-restore ko sila. Ang tawag po natin doon, hindi po swerte. Ang tawag po natin doon, amang mapagmahal. Hindi swerte yung mga Israelita, makakabalik sila. No? We're not lucky, we're loved. Amen? An everlasting love. An everlasting covenant, sabi dito. I will make an everlasting covenant with them.
God's faithfulness. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kaya mabuti yung sabi ng awit. Panginoon, pupurihin kayo. Panginoon, salamat sa buhay ko'y gumawa kayo. Ako'y tiwala sa pag-ibig mo. Sa lupa man o kalangitan, kayo lamang, O Diyos, ang tunay. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan po ninyo, Panginoon. Di lamang po sa Israel, maging sa amin, Panginoon. Isa tinatawag namin ng church, the spiritual Israel. It's always been the church. Salamat po, Panginoon. Dahil kabilang po kami sa bayan po ninyo, na pinangakuan po ninyo. Darating yung araw, mararanasan din namin yung isang buhay na kami ay inyong mamamayan, kayo ay aming Diyos. Mararanasan din po namin, Panginoon, yung isang uri ng kaharian na kayo ang nagpapalakad, Panginoon. Hindi democratic, hindi monarchy, theocracy, Panginoon, na mula po sa inyo, kung saan kayo ang namumuno, Panginoon. Mararanasan namin yung kapayapaan sa buong bayan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang mga kapatid, mga magulang, mga kapastoran, mga workers ngayon po umaga na nakasabay at manonood po ng devotion po na ito, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat po sa kanila, sumama po sa kanila. Ang pagpapala po ninyo, ang biyaya po ninyo, at pabor, Panginoon, ay maranasan po ng bawat isa sa amin sa araw po na ito. Iniling ko po, Panginoon, sino man po may mga prayer request sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po ngayon na po yung araw, Panginoon. Natugunin niyo po, Panginoon, yung kanila pong mga dalangin. Bigyan niyo pong kagalakan. Kagaya sabi ninyo, Panginoon, I will rejoice in doing them good. Kagalakan ninyo, nagawan kami ng mabuti, Panginoon. Patuloy niyo nga patunayan po sa bawat isa sa amin ang kabutihan po ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Dinadalain din po namin ang aming pong church leaders, ang Pastor Joseph, mga district supervisors, mga teachers ng Bible School, mga kapastoran, at mga Bible study leaders, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos po sa amin po sa organisasyon ng Door of Faith, Panginoon. Kayo ang patuloy na kumilos, Panginoon. Pastor Joseph, Panginoon, kayo po sumama po sa kanya, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na sa buhay po namin, kayo po ay mabuti. Binabalik po namin ang lahat ng papurit pagsamba sa inyo. Itinataas namin, Panginoon, sa inyo lahat ng papurit pagsamba, pagkilala, Panginoon, paggalang, ay para sa inyo lamang, Panginoon. Tumaming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Palain po tayo ng Diyos. Purihin po ang Panginoon.